Grabe, genius, sobrang sarap. Malaki yung serving, so makukuha mo talaga yung value ng pera mo. Kalokohan. You will fail. Forget it. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mommy Mariel Padilla. Alam nyo, if kilala nyo ako, I'm sure you know that I am a foodie. I love food so much. It's like my thing. If, for example, we go to a place, yung kids ko, nasusunod sila sa kung anong gustong gawin. Pero pagdating sa restaurant, ako talaga ang pumipili. I am the type of person na sa umaga pa lang isipin na ano ba yung gusto ko or kinakain ko na yung lunch ko, yung dinner iniisip ko na siya. Ganun ko ka-love ang food. And one thing that I can share with you is when we travel, I have this app called Michelin Guide. I downloaded it before, and every time I would go to another country, dun ko na-discover na, ay wow, meron palang such thing as 1 Michelin star, 2 Michelin stars, 3 Michelin stars, at saka yung Bib Gourmand. So I researched that ang Michelin pala po ay gulong. Gulong siya. So paano nangyari na ang isang gulong company ay magsasabi sa atin kung saan masarap kumain? Yun pala way before, nung wala pang masyadong marami ang may sasakyan at gumagamit ng gulong. Gumawa siya ng guide dun sa loob ng book na yun, naglagay siya ng mga mapa, naglagay siya dun ng mga hotel, na mga restaurants na on the way to get people on the road. At na-notice nila na marami dun sa mga tao natutuwa dun sa mga restaurants na sinasuggest nila. And I'm so proud of the Philippines because finally, napansin na po tayo ni Michelin. Kasama na po ang Pilipinas sa Michelin Guide. At ngayon, gagawa po tayo ng tour sa mga may Michelin-approved restaurants, yung mga naka-reserve ng Bib Gourmand or nakakuha ng 1, 2 stars. Let's go. Join me in this food trip vlog. Come on. So our first restaurant is located here in Makati. It's called Sarsa. This has been here since 2013, so it is my first time. Let's go check it out. Okay. Hi. Good evening. So, Chef, again, congratulations. Kayo po yung first batch na nabigyan ng Michelin Bib. Until now, it's really still so surreal sa team. Kami ni Chef JP, the whole team, pangarap po namin to. We're really happy na sana na select lang makuha namin. Pero ang Panginoon, higit pa binigay niya sa amin. So, we're really beyond thankful. As a Filipino restaurant, gusto namin syempre yung talagang nandun pa yung lasang Pinoy talaga. And the ingredients, everything we... Source local. Source locally. Okay. Nakatulong ba? Like, are there more customers coming in? Sobra. I'm so excited to try it. Thank you so much po, Chef. Thank you so much. Start tayo sa fish. Okay. Try ko muna na yung fish lang. Papano is really one of our favorite fish kasi malalaki yung tinik niya, hindi siya mahirap himayin. Ngayon, lalagyan natin siya ng kanilang pasos. Sobrang fresh nung fish, kaya I understand why it can easily be a bestseller. Oh my God, ang sarap. Sa first dish pa lang, masasabi ko na, kaya sila nakakuha ng bib. I remember my mom kasi when she would go to Isabela, yun yung breakfast nire-request niya lagi, tortang talong. Okay. So, kakaiba siya kasi merong crunchy. So, syempre, lalagyan natin ng sauce. Yung pangalan pa lang, sarsa. So, ibig sabihin, magaling sila gumawa ng sarsa. They got it. Sa akin, kapag tortang talong, kailangan banana ketchup. Ang laki nung pang taste test no? Taste test, pero lagpas dun sa plato. Ang sarap pala pag may crab.
Mali pala yung torta namin sa bahay. Dapat pala may crab. Feeling ko, hindi siya nakakataba. Kasi yung eggplant, gulay. Yung crab, protein. Feeling ko hindi siya nakakataba. Pero feeling ko lang yun. For this dish, this one is yung adobong pusit na adobong salpikaw. Ay, adobong salpikaw na adobo. Ay, adobong salpikaw pusit. Adobong salpikaw na pusit. Kaya niya sinabing salpikaw, imbento ko lang feeling ko dahil dun sa garlic, or malalaman natin pag tinikman natin. Pero super favorite ko talaga yung squid ink. I don't know kung ano yung meron sa kanya, pero parang feeling ko yung flavor ng squid ink is so like parang seafood na seafood siya. Parang you can really taste the ocean. Yun ang feeling ko dun sa black na ink. Tapos, hindi ako nahihiya pag kunwari yung nagba-black yung lips mo or parang may black na parang feeling ko mas lalong masarap. Now I can taste the salpikaw. I think the best part about it, sobrang lambot ng squid. Yun ang pinakamahirap. And this one, super lambot. Oh my God. It's so good. Pag na-try nyo, ang sasabihin nyo, oo nga, ang lambot nga nung pusit. Ang lambot nung pusit. Grabe. Hindi siya gummy at all. Try natin yung may sili. Masarap nga actually pag may sili. Kung 10/10 siya without the sili, ngayon 12/10 nung kinainan natin with the sili. Isa sa pinaka-favorite ko na dish is really caldereta. So, naintriga ko dahil yung patatas nila, ginawa nilang chips. So, una try natin with the sauce. OM. Alam mo, ang sarap. Akala ko hindi ko maiintindihan yung pa-chips nila. But I get it. Okay. Beef belly. I love beef belly kasi feeling ko malambot yung beef belly and because may fat si beef belly. So, napapasarap sa kanya pag meron siyang fat. I love the sarsa of the caldereta. Masarap siya. Ito yung Pinoy food. This one for me is like, yung meron kang bisita na foreigner, gusto mo siyang makatikim ng totoong kaldereta, ito yun. Ito daw ang isa sa must nila. First time ko makakita ng kinilaw na color yellow. Ilalagyan natin ng kalamansi. Okay. Ay, wow! Nata de coco ba yun? Oh my God, may nata de coco! Nakaka-excite naman. Kakaiba. Siyempre, dahil lalagay na natin yung may nata de coco dahil na-curious na tayo talaga doon. I get it. Mango vinegar. It's sweet. Sweet, sour, na naglalaban, na may anghang, na fresh. Sobrang pagka-fresh. Ay! Eto na, titikman na natin yung factor ni nata. Luya ba yun? Fried ginger. I knew it. But magaling na talaga ako. Nalalasahan ko kung ano yun na doon. Alam mo, nabuhayan ako sa kanya bigla. Ano siya talaga, parang awakening, ganyan. Maano ka sa kanya, yung bigla ka na. Sobrang sarap. You have to try it. Sobrang niyang fresh, sobrang niyang daming flavor, zero lansa, sobra siyang pinag-isipan. Now, syempre, pag Filipino restaurant, kailangan talaga halo-halo. Halo-halo talaga. Alam mo, feeling ko, ginawa ito dahil ang bansa natin ay talagang generally mainit na bansa. Ay, ihahalo po ba ito? Ay, may pa ubi milk. Titikman natin.
Let's try it. La halo-halo is a perfect ending to a delicious meal. Winner. Winner, winner, winner. So now, pagkatapos kong matikman lahat ng food na in-order ko dito sa Sarsa, I now fully understand why they were given a Michelin bib. And congratulations kasi na-showcase nila talaga yung flavor at sarap ng Filipino food. And I'm definitely going to be back here with my family. And now, another one that received a recognition from the Michelin Guide is Your Local. Let's go. Also, Makati lang din to. Hi! Hi, Hona. Hi, good evening. Hi. Did we get a bib? Yeah. We got a bib! A Michelin bib. Yeah, bigger man. Wow, congratulations. Congratulations. Okay, may ibang customer so hindi ako magiging maingay. Guess what? Almost all tables, meron na siyang reservation. Almost all tables are reserved. Chef, kakaiba yung menu natin. 'Di ba? Hindi siya yung typical. Ano po ba yung kumbaga inspiration ng Your Local? Actually, ma'am, Your Local, we're open at 2014. Noong 2014 kayo nag-open. Yes po. Tapos, Siguro, dahil sa consistency ng food namin, oo. yeah, and we work as a team. You work as a Yeah, team. yes, Oh. siguro. Kaya tumagal kayo ng gano'n kasi talagang teamwork talaga kayo. Or ang ganda naman po nung ginawa nyo. Kahit na kinukulit kita, nakaka-multitask si Chef, ang daming nagaganap. Excited na po akong matikman yung dish nyo dito, Chef. And muli, congratulations sa inyo. The chef is half Filipino, half Chinese. And I'm excited. Alam mo, sa totoo lang, pinaka-excited ako uminom dito sa refreshing na lychee na to. I love it. Upscale yung restaurant. Masarap. Ano ba dapat kong i-try muna? Let's try the salad. I saw na, I love chicken satay, but this time, salad form siya. May nuts, may onions, may cilantro, may cucumber. Let's try it. Ikakaiba to. The restaurant is so hip. Parang ito yung type na magdadala ka ng mga friends mo tapos isipin nila na cool ka pa rin dahil nagpupunta ka sa dito. Ganon. Masarap to. It's refreshing. I do get the real nuts. Kahit nga yung mismong gulay niya, malasang malasa because of the chicken. The chicken has so much flavor. Definitely, hindi ito 6, 7. No. This one is a 10. Na-curious ako dito because sabi nila, cold noodles. Taste natin yung sauce. Wow! Oh my God! In my entire life, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. I'm not a fan of cold noodles, but this one is really flavorful. May depth yung flavor niya. One of a kind. Let's try the rendang. Usually, pag rendang, I would have it with rice. So it's my first time to have it. The beef is super tender. Pero yung pagka-rendang niya is very authentic. What makes it parang wow, elevated is to pair it with the chips. Kakaibang way of eating the rendang. Ito, excited ako dito kasi lechon baka to. Ito na. Yung lechon baka toast, sobrang daming lechon baka, may cheese pa, parang gustuhin ko man na one big bite.
Parang hindi ko kaya. Bestseller. It's like, don't go to this restaurant if you're not gonna order this. Wala pa akong tinikman dito na nakain ko na sa ibang lugar. Lahat first time. Lahat bago. Lahat masarap. All I can say is they deserve their Michelin Bib Gourmand. Right. Try na natin to kasi ito, nag-serve sila ng rice. So ginger rice, and this is lettuce. And then you add like a bit of the sauce. The sauce. It's tofu sauce. Oh, okay. Oh my gosh, it's a big bite. So, try natin yung lumpia nila. This is genius. Ito pinakamasarap. Hindi mo hahanapin yung meat. Sinaulo si chef nung ginawa niya to. Grabe. Genius. Sobrang sarap. Nakuha niya ako. Baka dapat linas natin to. Parang ito yung save the best for last. Grabe. Sobra niyang sarap. Binigyan na naman tayo ng problema. Ito ng mga adobong to, 48 hours linuto. OMG. At saka premium beef yung ginamit nila. Sous vide egg sa Tagalog, malasado. Okay. Try ko daw yung malasado egg, okay? So all together din siya, para parang yung isa kompleto na naman. So it's everything. I have yung parang green thing, tapos yung rice niya, tapos isa nung onion, tapos yung beef, and then yung rice. Super tender. Ay, grabe. Pinag-isipan, may fried leeks. Walang flavor na nag-overpower sa isa't isa. Well, ito ang recommendation nila talaga. So we're gonna mix it. Ito kanina nakita ko, linagay ni tapos tinorch niya sa harap ko. Wow, nako. This is their signature dish. Naku, baka mapa-change na naman yung mind natin. May corn, okay. Black rice. So lahat, bismillah. I love it. You have to try it. It's so good. Actually, lahat masarap. Wala akong kinain today dito sa Your Local na hindi masarap. Lahat masarap. And I can feel na walang extenders yung bawat yung talagang well thought of yung every dish. Paano siya maging special. No wonder, right away napansin sila ng Michelin Guide at nabigyan sila ng Gourmand Bib. Congratulations. Super, super well-deserved. Dami talagang dumadalaw dahil Michelin dito sa Chinchis, Tugigaraw, Pansit, Batil, Patung. Okay. Now, majority sa kanila ay may pork. So, hindi sa akin pwede. Pero sobra nilang bait. Gumawa sila ng version na walang pork para matikman ko po dahil ito ay talagang pinupuntahan at nagkaroon ng Michelin Select. Ibig sabihin rin, i-recommend po sila ng Michelin Guide. At tulad ko, marami ring na-curious kasi punong-puno po sila dito. Ay, sila meron na! Wow! Meron na sila! Tinan mo naman yan! Sila ay Michelin Select. Ang galing, nakaka-proud, nakakatuwa. At nandito rin po yan sa Makati. O, titikman na natin, wag na natin patagalin pa dahil sa sobrang daming tao, agawan sa lamesa. 7:30 hanggang 9:30 bukas sila. Kaya kanina pa ako talaga dapat, kaya lang maraming mga nangyari sa buhay ko. Kaya ngayon lang ako nakadating, lunchtime na, at nakakatuwa na ang daming kumakain. Ako lang po ang maingay, kaya tatahimik na ako ng konti. Ang famous talaga nila is yung may pork, may iba-ibang version. So ito, lechon kawali at saka yung pansit. Ito naman chorizo tapos lechon kawali. Ito naman pansit tapos lechon kawali tapos chicharon. All in na. Pero yung main, ito po.
Excited ako talaga. Siyempre, dapat malaki yung bite natin. Sabi ko, sandali, ngayon lang ako nakakain ng ganitong pangsit kasi puro toge yung nakain ko. Doon sa una kong bite, puro toge. Ngayon, ito na. Hahaluin natin para makuha natin lahat. Special po ito dahil yung mismong noodles nila at saka yung toyo na ginagamit nila ay galing pa po sa Tuguegarao. Kaya talagang authentic na authentic. Mmm! Ang sarap! Saka malaki yung serving. Malaki yung serving, so makukuha mo talaga yung value ng pera mo. Sikat ang Tuguegarao sa longganisa kasi yung longganisa nila may garlic. Tapos meron akong friend, si Mirlao to, tiga Tuguegarao siya at talagang big deal talaga ang longganisa sa Tuguegarao. Meron din po nun dito. At meron din silang iba pang mga food, meron pa sila ng mga rice dish na kini-feature at kini-cater yung mga traditional na pagkain ng Tuguegarao. So, ang layo ng Tuguegarao, ha? Pero dito sa heart ng Makati, para na rin tayong kumakain sa Tuguegarao. Tikman natin yung kanilang egg soup na kasama. Masarap. Perfect. Congratulations. Well-deserved. Nakakatuwa na mas marami yung nagpupunta dito ngayon dahil na-recognize sila at naging Michelin selected ang Chi-Chi's. Hey, ma'am, kayo po ba si Chi-Chi? Ma'am, congratulations po, ma'am. Congratulations. Hindi, okay lang po. Ganyan talaga. Siyempre, nagbi-business, may take-out pa. Ang galing-galing. Sobra ko pong natutuwa para sa inyo. Congratulations po talaga. I'm sure mas marami pa pong kakain dito ngayon dahil dun sa, naging sobrang busy po ba dahil since nung naano kayo? Oh, congratulations po, ma'am. Okay, ito nasa loob ng mall. Nasa Makati Cinema Square. Pero, nung nagre-research ako ng mga Michelin recommended na mga restaurants, isa ito sa lumabas dito sa Makati. At yung pinsan ko na favorite kumain, sabi niya, masarap daw talaga sa Aida's Chicken. Kaya naman ngayon, titikman natin yan. Let's go. So, nandito na po tayo sa Aida's Chicken and super jam-packed. Sobrang dami mga tao. And the people na nandito ngayon, halo-halo po. Merong mga tao na nandito na for 20, 25 years na silang pumupunta dito. May mga tao na pang-apat na balik na nila pero every time daw kumakain sila, panalong-panalo every time. Meron naman ng mga katulad ko na first-timers din at dahil nga nalaman namin na bigla siyang re-recognize ni Michelin Guide, eto na. Andito na silang lahat ngayon. And ang mga in-order ko today, ang must-try daw talaga ay ang kanilang chicken. Na by the way, ngayong oras na to, na 12 o'clock, yung iba hindi na maka-order ng manok. So ito, nag-order tayo ng beef kansi and another bestseller is their squash curry. So I'm so excited to try it kasi ito, pinipilahan po. In fact, may pila sa labas ngayon. Ako talaga, kapag kumakain ako ng inasal, dinalagyan ko ng sauce. Bigla daw, sobrang dami nang nagpupunta sa kanila. Yung mga orders daw nila, yung mga take-out, hindi na daw nila ma-accommodate sa sobrang busy ng mga tao ngayon. Medyo maghihintay ka lang ng konti, pero sabi nga, 'di ba? Good things come to those who wait. So titikman muna natin, wala munang sauce. Masarap. Nakakatuwa. Alam nyo, ang nakuha ko dito ay dati pala, nung pandemic, muntik na sila magsarado. Buti na lang, kumapit sila. Oh my God. It's so good. Ang crunchy nung gilid ng manok, perfectly cooked.
Hindi na pala kailangan pumunta sa Bacolod para mag-inasal. Titikman natin yung kansi kasi lahat sila sabi, itry daw talaga yung kansi. Ay, wow! Napakasarap ng kansi! Itong kansi na to, this is Filipino food. God, I love it. Ito, okay, try na natin. Isa pa daw bestseller yung parang ginata nila na may squash. Sobrang sarap nito. Oh my God! Kinain ko to. Sabi ko, ito na yun. Kinain ko to. Oh my God. Ito na yun. Nung kinain ko to, sabi niya, sobrang sarap. Oh my God. So, titikman ko ngayon yung paksiw because super favorite ko po talaga ang paksiw na tilapia. Oh my God. Confirm. Wala silang pagkain na hindi masarap. Ganyan ang paksiw. Napakasarap. Okay. Isa sa favorite ko yan, yung bangus na may stuffed bangus. Dadayuhin talaga to. Sure na. Ito yung babalik-balikan mo yung lasa niya. Wow! Wow, wow, wow. Nandun na ako sa pa-food coma na talaga. Dapat dito pumunta ka, yung hindi ka kumakain for like the whole day. Yung first meal mo siya. Maanghang-anghang. Pag nagpunta ka dito, huwag ka magda-diet. Kalokohan. You will fail. Forget it. Congratulations sa inyong Michelin recognition. Sobrang sarap po ng lahat ng pagkain na natikman ko. First time ko po sa Aidas. Well deserved. Congratulations. At saka, sana po, mas marami pa po kayo mga customers na mabigyan ng happy tummy tulad Grabe ko. yung blessing ng Panginoon. Meron na po bang balak? Magbubukas ba tayo ng ibang branch? Ganon? O wala pa Yes rin po, mag-iipon muna kami. Okay. I look forward po sa next na branch po ninyo. Okay, so I'll make meron sure. kaming branch sa Bacolod, 3. And then ito, Makati Cinema Square. And then meron kaming newly open sa Tanawan, Batangas. Okay, pinayagan tayo ni Madam na pumasok sa loob. Let's go! Sensya na, ito Hindi. yung mundo na kusina namin. Okay po, sanay po tayo dyan. Yan, ito yung mga mas... Wow! Andito ay ang sarap ng amoy, grabe! Uling talaga ang ginagamit nila, kaya talagang nanunuot ang flavor, ang grabe, ang bango. Yan, at saka chicken talaga lahat. I love it. Maraming salamat po sa masarap na pagkain! So we were able to check out 4 of those that the Michelin Guide recommended, 2 that were given the Gourmand Bib, and 2 that were given the selected recognition. They're all super delicious and they are all well deserved. If you have any suggestions na sa tingin ninyo, Mariel, dapat magpunta ka dyan. Of course, we have some favorites na nakita ko. Ang El Circulo, nandyan, at marami pang iba. Do put it in the comment section and I would love to try it. And also, abangan nyo ang mga susunod pa ng mga Michelin-starred and Michelin recognized and recommended restaurants na bibisitahin natin. I am loving this. The foodie in me is so alive. Maraming salamat sa Michelin Guide. At finally, napansin nyo na ang Pilipinas. My tummy is so happy. I'll see you again in my next vlog. Bye! Or better yet, kain na!